Hey everyone, we're back with another build. Anyway, I'm with Ben, Ken, Dexter, and I am Randy. Guys, ano pag-usapan natin ngayon? Si Project Yankee. We have already showcased this back in Manila Auto Salon. Unang-unang build ba natin na Bronco, na full build, no? May mga ginawa na tayo, minimal wheel set lang, but this one is the build that we really want to showcase kasi ito yung build na kayo yung bahala. Iwan na namin sa'yo. Saka ito yung build na kakaiba talaga. So, sobrang kakaiba niya, hindi lang yung exterior, hindi lang yung under chassis yung binago, pati yung loob. Yes. Complete, full modification ng interior. Actually, nag-stand out talaga to yung interior niya kasi why? Ginawa ng special award sa Manila Auto Salon. Kasi nga, wala sa category yung award eh. Wala siya sa standard category ng Manila Auto Salon. And alam naman natin lahat yun, especially our viewers. Pag Manila Auto Salon, nag-iisa yan dun sa top when it comes to car shows dito sa Pilipinas. Well respected even sa ibang bansa. Parang ano yan eh, parang Michael Jordan eh. Parang mga living legends, ginagawa ka ng sarili mong award because of your extraordinary talent or extraordinary na ginawa mo. So, ganun. Anyway, let us all discuss ano yung mga nagustuhan natin kay Project Yankee? O ano ba yung kulang? Personal preference. Kung ikaw, ganito yung gagawin mo. Para sa mata ko, perfect na siya. Pero sa inyo, kanya-kanya eh. And guys, sumali na rin kayo. Comment down below kung ano yung tingin nyo kulang dito or okay na siya. Unahin natin kay Ken. What did you like most about this build? And ano ba yung medyo saan ka nabitin? Kung nabitin ka o gusto mong palitan? Healthy discussion. Of course, ako unang-una, well, wala na pag-uusapan. Yung pinaka-nagustuhan siguro ng lahat is yung interior. Yung interior na sobrang, hindi lang yung seats yung binago, hindi lang pinalitan ng kulay, pero yung the design, may mga customized logo, tapos yung dashboard, yung sidings, tapos yung steering wheel, assembly na yon, pero kinostomize natin para na magmamatch dun sa interior. So completely talaga yung interior kakaiba. Stand out talaga, even the judge at Manila Auto Salon talagang nagulat at talaga na-impress with this one. Pero kung meron man akong gustong palitan dito for my own personality is yung mags. Kasi syempre, mas... Hulaan ko, 17 guys. Yes. Kasi mas gusto ko kasi yung thin and tall na ganitong setup. Lalo na sa mga US truck, mas higher lip, tapos mas makitid na gulong, pero mas mataas. Ano ba height natin dito? 2 inches? 4 inches. 4 inches. 4 inches tayo dyan. Okay. Dexter? Siyempre dito sa build natin na to, isa sa nagustuhan ko talaga dito yung exhaust niya. Kasi hindi siya yung ordinary, it's a Gibson exhaust. Na... Paano tunog niyan? Oh! Isa pa. Hindi siya yung ordinary lang na exhaust kasi syempre we made a special order with this one. Yes. And pagka-start mo pa lang, yung cold start niya, parang rinig mo na rin talaga siya. Tsaka syempre yung power niya na na-add. So, hindi lang siya yung parang yung mga normal na Bronco na nagpalit lang ng exhaust and everything. Pero ito may added power talaga siya. Tsaka syempre, bagay siya dun sa build niya. It's a dual rear exit ni Gibson and black siya. So hindi siya yung masakit sa mata. Malinis lang din talaga siya tingnan. Tinitingnan mo kasi ngayon yung build eh. Actually ito na yan. Kung babalikan mo Ken, Ben, hindi mga tayo parang nang nakakabit dito, dami naming binitbit dito eh. Ang dami naming binitbit dito. Actually speaking of special order, halos more than 80% ng kinabit dyan, special order, binitbit, para lang ma-build at mabuo natin yung complete build na to. Kasi medyo kulang pa rin talaga until now, kulang pa rin yung mga available eh. Masyado pa rin konti yung pagpipilian, even the preno, kaya hindi pa natapos yung preno nito, marami pang pwedeng i-upgrade, even the intercooler. No? Grabe. Yung initial ng may-ari. You know, tinan mo naman yung Alpha Rex na headlight and taillight. If you are to decide, ano yung papalitan mo pa dyan? O ano yung kulang? O ano yung hindi mo nagustuhan sa build? Siya pink to eh. Pink. Hindi, kung sa akin lang mismo, yung taas kasi yung laman ng base rack medyo bitin. Okay. Kasi ano ba nakakabit sa taas lang? Parang yung recovery board lang, no? Pero parang kasi yung nakikita ko, parang mas bagay siya pag nilagyan ng ARB red na altitude. Okay. Tent.
Para Altitude ito yung pinakabago, di ba? Same sa Everest ni Ken. yun yung for me lang naman. Kasi para... Pero for them, ano tayo? Bahala na sila. We went with 20s because it's a lady-owned. Marami na rin kasi sa mga naka-17s, pero I agree with 17s personally. Pero sa lineup niya kasi okay na 20s lang kasi yung wala siya. Alpharex did the job on this build. But overall sa akin, perfect na siya. What sticks to me is, yun nasabi ko nga kanina, ultimo yung grill, pagdating pa lang natin galing sa aeroplano, yan yung mga una nating kinuha. Yung mga knob sight na ilaw na yan, which is, I hope, magkaroon dito sa Pilipinas. This nacho, nilaunch pa to sa US. Ang dami, the steering wheel, ang dami, the exhaust system, everything. Marami na sa akin bumili ng Bronco kasi expensive. Nasa 5 million ata ito, di ba? Tapos, hindi pa alam anong i-build. Maraming pagpipili, maraming choices with that amount. Konti na lang, Air 300 ka na, kalaban ng Prado, dagdag ka pa, konti ulit. Magkano si 300 ngayon? Mga 6. So, papasok ng Defender. Jeep, really depends on the personality of the owner kasi these are all good brakes. Pero kung ako among those 4, I'd go with the Bronco. Yes. Kasi konti lang eh. Yung boring lang dito hindi dahil sa, this is one reason kaya natin ginawa to. Medyo yung stock na interior niya guys, medyo malungkot talaga yung kulay. Parang ang naka-Raptor lang. Naka-Ranger Raptor. Yes. Although binagay nila to kasi sa desert natatanggal kasi mga bubong nito, nagbababa mo lahat ng bintana para parang open lang. So yung girth, gano'n, binagay nila doon. Pero hindi naman nila yung so medyo boring lang talaga yung seats. The color of the seats. So, it's a genuine leather, di ba? But the comfortability inside the space that you need. Ang layo sa ibang competition. Well, Ford kasi they focus more on, they give details to the interior. Anyway, again, let's do a recap. Ano may saan ka ba si Benedict? Sama po ako. Nakakalimutan niyo ako. Kasi sabi ko, sinabi niyo na lahat. Kasi sinabi nila, yun na rin yun. Bro, explain mo lang yung mga kinabit na isa-isa. So yun nga, suspension, with the suspension, what we installed is the Oldman Inu Nitrocharger shocks with spring. Tapos sa wheelset natin, nag-fuel sinister tayo, 20s, with the tires of BFG KM3. As you know, BFG KM3 is a mud terrain tires, but isa to sa mga pinakatahimik na mud terrain tires. Then we went with straight ARB exterior. So front ano yung design ng front bumper ng ARB niya? Zenith. Yung likod? Wala, ARB rear bumper. Yung side? Rock slider. Okay. Parang may quiz. Hirapan eh. May quiz ako. Anyway, yun. So straight ARB yung labas natin. Then with the lights, we mix and match with ARB nacho sa taas. Tapos sa cowl light, nag-knob sight tayo. Isa sa mga kailangan yung abangan na dito yung knob sight. Very promising yung performance in knob sight. Bakit? Parang ganda nung hindi. Medyo maganda talaga yung performance. We tried it sa trail din, yung knob sight. Talagang medyo maganda yung light output niya, yung bato niya. Tsaka nakapag-uwi tayo from SEMA nung mga yan. Kasi ilan lang yun. Pero hindi natin ina-expect. Dapat pang show lang. Ang daming naghanap. Ang daming bumili na nung nasubukan at nagandahan talaga, nahirapan tayo na wala na tayong mabigay. Madami akong chocolate tinanggal para lang may pasok. Kanino mo lang bibigay yung chocolate? Para kay Jet, syempre. I miss you. Anyway, so yun, continue ko lang. Power upgrades, KNN intake, and Gibson exhaust. Kagaya nga nasabi ni Dexter. Tapos, syempre, Mitsuba horn, Dolce 3, carbon fiber steering wheel with customized upholstery. With upholstery. Anyway, tas customized interior din tayo. Naghalo yung parang lime green with orange stitching. Tapos syempre, isa sa mga favorite nating kinabit is the Alpharex headlight and taillight. Ganda niyan sobra. Raptor grill for the Bronco. Tapos yun, double finish tayo ng exterior paint. Explain mo nga yung double finish na Dex. Kasi dami nagtanong dun eh.
Stock color ba to? Yes, Yes, stock color. stock color. Pero iba yung finish. Doon pumapasok yung double finish. Anong ginawa namin sa double Actually, finish? akala nila nung nasa show, maganda lang yung lighting and everything. Pero nung wala na rin yung ibang lights, parang sabi nila iba pa rin daw yung kintab, yung green na yun. Kasi hindi nila alam na nag-double finish tayo doon. May top coat naman na siya originally, pero nire-clear na lang natin siya para mas makapal din yung top coat niya. Tsaka mas lumabas yung shine niya mismo. In short, yung lumalalim yung kintab niya. Yun. Hindi siya dinadaya sa ceramic. Well, di naman natin sinisiraan yung ceramic, pero iba pa rin yung ganda ng kintab pag maganda yung top coat at naka-double finish. Ceramic is more on protection na Protection lang siya. If you really want the sinasabi ni Ken na lalim nung kulay, the double finish will Double give it. finish. Anyway guys, there you have it. Enjoy as we present Project Yankee! Guys, anyway, singit ko lang pala, our merch team. I would like to call Lian. And Lian, please come and join us. And Tanong entrance. dito ka. Yo! Guys, we have here Lian. Siya po yung head natin when it comes to our merchandise department. So, Lian. Yeah, so na may upcoming release kami this coming March 31. So, may mga teaser na kami na ina-upload. Tapos, abangan nyo na lang. To design to. Maganda siya kasi, hindi ko alam if pwede na siyang sabihin, pero ano to, inspired to sa dalawang sasakyan natin na ginawa. So, But I am more excited. Alam ko magkakaroon kayo since you have come in sa merch department natin. Kakaroon tayo ng mga collection. Tama ba, Ken? Yes. So, please watch out with this one. It's not just gonna be a regular shirt that we always come out with. Not just, May designer talaga tayo dito. So, kumbaga yung design and collection talagang pinag-isipan at pinag-aralan. Kaya, as much as possible, ilalabas natin to, hindi basta-basta and sabay-sabay. But anyway, there you have it, guys. Project Yankee, and please do watch out for our merch to come out. Thank you.